Magandang araw mga bata, narito na ang ating aralin sa Mathematics Quarter 2, Week 5, Day 3. Our objectives: at the end of the lesson, the learner should be able to add 1-digit and 2-digit numbers with sum up to 100 in horizontal form without regrouping. Now, kung meron kayong show me board, pwede nyo ilabas at sagutan ninyo ang sumusunod. Pwede nyo namang sagutan orally. Are you ready? 60 plus 7. What is the answer? So, it's 67. So, ang technique dito, hindi na kayo magbibilang. Pagka may 0 yung ipa-plus nyo and then 1-digit number lang yung isasama nyo sa 2-digit number, all you have to do is to remove the 0 and the answer is 6 and 7, 67. Next, 70 plus 2. What is the answer? I-remove nyo lang yung 0, then 72. 5 plus 30. Dito baka magkabaligtad kayo at magkamali. No, baka gawin yung 53. Hindi yun ganon. If your answer is 53, that is wrong. 5 plus 30. So, ito, nauna lang yung ones na addends, yung may ones lang na place value, at yung may tens ang pangalawa. So, it should be 30, it can be 30 plus 5. So, the answer here is 35. Uunahin nyo yung may tens na ilagay dito. So, ito yung may tens. So, 3 ang mauna, then remove 0, das kasunod yung may ones. 6 plus 80. So, unahing isulat yung may 0. That is 8. At kasunod ang 6, tas remove the 0. That is 86. Next, 40 plus 7. So, we need to remove 0, and that is 47. So, our lesson purpose is to add 1-digit and 2-digit numbers with sum up to 100 in horizontal form without regrouping. Ngayon, makinig kayo sa ating suliraning kwento. Si Kara ay nag-ipon ng 24 na bote. Binigyan pa siya ng kanyang ama ng 5 o 5 more. Ilang bote mayroon si Kara? Ilang bote ang nakolekta ni Kara? So, tingnan natin ang kasunod na slide. So, dito makikita nyo na nung una meron siyang 24 bottles. At binigyan pa siya ng 5. So, i-represent natin ito as long and units. So, dito, sa 24, meron tayong 2 longs. Ito yon. And 4 units at ito yon. Then, ito naman yung ating idinagdag na 5 more o 5 units. So, ngayon, pag binilang natin to, 10, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. So, 24 plus 5 is 29. This is one way of how you get the answer. No, ito isang paraan upang makuha nyo ang sagot. Sa pang paraan, maaari ninyong i-decompose ang 24 sa 20 and 4 at isusulat ito ng ganito. 20 plus 4. I-add muna ang mga digit na nasa ones place na value. Ito yung 4 plus 5 equals 9. Pagkatapos, saka i-add sa 9 ang 20. At ito ay equals sa 29. So, pwede ritong ganito. 24 plus 5 equals 29. So, yung 24, i-decompose natin. 20 plus 4. Tapos, ipa-plus natin itong 5, kagaya na nakikita nyo. Then, 20. Ibababa natin dito. Tapos, yung nasa ones place, 4 plus 5 equals 9. Yun muna ang una nating ipa-plus. Then, 20 plus 9 equals 29. So, the same answer with 24 plus 5 equals 29. So, eto pa yung isang paraan. Ang table na ito ay ipinapaliwanag din ang ideya ng pagsasama-sama ng 24 at 5. Okay, so eto yung tens ng 24, inirepresent natin as longs. And then, eto naman yung ones niya as units. So, this is 20 plus 4, 24. Then, eto yung 5. Okay, so makikita natin na 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. Makinig sa suliranin, paano kung nakakolekta si Nilo ng 32 na bote o 32 bote at binigyan siya ng kaibigan niya ng 6 pang bote? Ilan na
lahat ang bote ni Nilo? Bago yan, sagutin muna natin ang mga tanong. Ilan ang boteng nakolekta ni Nilo? So, yun ay 32. Ilang bote ang ibinigay ng kanyang kaibigan? Yun ay 6. Paano ninyo maipapakita ang kabuuang bilang ng mga boteng nakolekta ni Nilo? So kayo, sa tingin niyo, ano yung pinakamadaling paraan para makuha ninyo yung sagot? So dun sa mga pinakita ko, iba't ibang paraan yun para makuha ang sagot. Pero kung may mas naiisip kayo na pinakamabilis, yun yung pwede nyong gamitin. So kahit alin sa mga paraan, basta tama yung sagot, pwede nyong gamitin. Ang 32 at 6 ay maaaring ring i-represent ng 32 plus 6. So ito yung pinakamabilis na way. No, ilagay sa isip yung 32, tapos sa kamay yung 6. No, kunwari, ito yung kamay ko, naituro ko na sa inyo ito dati. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, ilagay sa isip ang 32. Ayan, kung medyo nahihirapan kayo, pero dapat sa ulo nyo yung 1 to 100. Kasi kung hindi, mahihirapan kayong magbilang kasi hindi nyo alam kung ano yung kasunod ng 32. So, ulitin ko, ilagay sa isip ang 32. Tapos, isusunod nating ibilang yung 6. Okay? 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38. So, yan. Ano ang sagot? So, 38 ang magiging sagot. Tingnan ang solusyon sa kasunod na slide kung saan ang 32 ay hinati o na-decompose sa 30 at 2 bago i-add ang 2 sa 6. Pagkatapos ay idadagdag ang 30 sa 8 para makuha ang total number ng bote. Okay, so tingnan nyo ang ilustrasyong ito. Ito yon, 32 plus 6. Ide-decompose natin yung 32. Magiging 30 plus 2. Pagkatapos, ilagay natin itong 6 dito. So, ito ay 30 plus 2 plus 6. Una nating i-plus itong nasa 1s na 2 plus 6. At ang sagot dyan ay 8. Tapos, copyhin natin itong 30 dito. Then, 30 plus 8 is 38. O, ganun lang kasimple. Pareho lang yan sa 32 plus 6 is equals 38. Paano natin nakuha ang total number ng bote ni Nilo? So, pinag-plus natin ang 32 at 6. Paano natin na-add ang mga bilang? Okay, so may iba't ibang paraan ng pag-a-add. Depende kung saan kayo mas nadadalian. So, pwede nyong gamitin ng kahit na anong paraan for as long as tama ang inyong sagot. So, ngayon, alamin kung ilan lahat ang total numbers. 34 plus 5. So, 34. Nasa isip, ang 34 at 5 ay nasa kamay. Okay, o kunwari, ito yung kamay ko. O, ito na lang. Ito yung nasa kamay natin. Ito yung 34. Nasa isip yan. Tapos, ito yung nasa kamay. So, 34, 35, 36, 37, 38, 39. Yon. Next, 46 plus 2. So, ito yung 40. Then, we have the 6. So, pwede nyo namang ipag-plus lang to. 6 and 2. Pero, mas pinakamabilis talaga ay yung nasa isip nyo yung 46. O, ilagay natin sa isip yung 46. Tapos, ito yung 2 na bibilangan natin. 46, 47, 48. So, the answer is 48. Okay, so let's add this one. 53 plus 6. What is the answer? O, ilagay natin to sa kamay. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, nasa isip ang 53. 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59. Next, 24 plus 3. So, 1, 2, 3. Nasa isip yung 24, 24, 25, 26, 27. Next, 48 plus 1. Oh, so this is so easy. 48, 49. 8 plus 71. So yung 71 yung nasa isip, ha? Tapos yung 8 yung nasa kamay. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So bilangin natin. 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79. Next, we have 32 plus 6. So, 6.
Lagyan natin dito. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, nasa isip yung 32, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38. Next, 64 plus 3. So, ito yung kunwari yung daliri nyo. Then, nasa isip yung 64, 64, 65, 66, 67. Then, 11 plus 1. So, this is so easy. 11, 12. Next, 46 plus 2. O, 46, nasa isip, tapos yung 2 nasa daliri. 46, 47, 48. Next, 34 plus 2. So, 34 nasa isip, yung 2 nasa kamay. 34, 35, 36. 72 plus 5. Okay, so ito yon. 1, 2, 3, 4, 5. So, 72, 73, 74, 75, 76, 77. Okay, so how do you find the sum of 54 and 3? So, all you have to do, the easiest way, ang pinakamadaling paraan, ilagay sa isip yung malaking number at bilangin yung maliit sa kamay. 54, 55, 56, 57. Ayan, ito, subukan yung sagutan. So, for number 1, we have 63 plus 5. So, 1, 2, 3, 4, 5. So, 63 ay nasa isip. 63, 64, 65, 66, 67, 68. So, the answer here is 68. O, sana nakuha nyo yung sagot, ha? The next, 72. Wait natin yung 2. Yung 72 nasa isip. 72, 73, 74. Okay, so the answer here is 74. Next, we have 48 plus 1. So, this is so easy. 48, 49. Next, we have 35 plus 4. 1, 2, 3, 4. So, 35, 36, 37, 38, 39. Alright, next. 92 plus 3. So, we have 1, 2, 3. 92 nasa isip. 92. 93, 94, 95. Okay, so the answer here is 95. Okay, remember ha, yung pinakamadaling paraan, ilagay sa isip yung malaking number. Okay? At kapag 1 digit lang yung ina-add sa 2 digit, yung 2 digit number ang nasa isip. So, hopefully, natutunan nyo yung pinaka-best way, pinakamadaling paraan para ma-solve ang addition na ito. Abangan ang ating susunod na lesson. Paalam!